Good day. Ah, good day. Turo ko lang sa inyo kung paano nagwo-work 'tong system na ginawa ko from Excel, VBA macro na inventory system na nakalink basically dun sa Power BI mismo 'no. So, to start muna tayo dito sa paano ba siya ine-entryhan 'no. So, basically, meron tayong 24689 na need entryhan dito for the system to work 'no. So, basically yung category, type, item description, item quantity, batch number, reference remarks, track number, and driver 'no. So, 'pag chineck natin yung ibang details, ID number doesn't necessarily din na kailangan siyang baguhin kasi, naka-auto na siya depende dito sa system. So, kung ano yung makikita niyong ID number dito, ibig sabihin siya yung, last, ID number na pinasok, okey. Then sa category, binase lang natin siya doon sa mga, list na nabigay sa database natin 'no. So, basically ginawan ko na siya ng data validation para ma-search na lang drop down yung mga, category niya 'no. So, which is nagfo-fall lang siya sa 4. Okay, so inventory, addition, income shipment addition sa inventory at going sa production is kabawasan 'no. So 'yan, so para lang makita natin na mag-reflect doon sa ating, Power System BI yung magiging changes mamaya is, outgoing lang yung ita-test ko. Okey. Then sa item description 'no, ginawan ko na lang din siya ng drop-down para full yung list na mamigay niya 'no. So, kung tinatamad naman kayong maghanap, puwede naman siya i-manual na dito 'no, based dito sa ating master data. Okey, sige. So, basically kapag outgoing or production dapat negative yung item quantity na i-input dito. 'Pag inventory naman or incoming shipment is positive yung quantity, okey. So, sa batch number depende sa batch number ng proseso ng warehouse or ng, machinery sa factory 'no. Then reference remarks track number driver is, basically ito na yung kapag outgoing na 'no, ng, ating so for the sake of research or for the sake of study, i-NA muna lang natin siya for simplicity. Okay. So, ah, mag-try tayo ng mag-enter ng isang, item, sige. So, outgoing, try natin yung outgoing tapos type niya let's say, packaging bottle, tapos yung item description niya eto na lang din, whiz, tapos lagay tayo ng, negative 'no, since outgoing siya 'no. So, let's say -2,000 para mabawasan yung current stock ng ating 150 ml brake fluid 'no. Tapos, click submit para i-submit 'no. If ever man na ayan. So, if ever man may mali kayo or gusto niyong ulitin, click niyo lang yung clear para mawala yung mga details. Oh, okey. So, may burahin lang ako, akala kasi mali. Ayan, so clear ko lang 'yan. So, mawawala na yung clear data. Okey, tapos ayan, dapat upon posting or upon submission dito magre-reflect dapat yung naging entry mo dito, okey. Then ano, then makikita mo dito kung ano yung time na inentryhan siya, yung date to day 'no, tapos yung category and so on so forth. Yung parang inentryhan natin dito, naka-table lang since ang kailangan kasi ng Power BI natin is basically nakaganto 'no, ah, naka-table yung data para ma-capture niya na. So for the sake of study babaguhin ko lang 'tong mga 'to ng, January 'no, para lang makita natin yung,
magiging pagbabago dito sa, specific inventory na 'to for the sake of, incremental load dun sa ating sa Power BI 'no. So, yung Power BI ayan, so as you can see nagkaroon na siya ng movement, yung, break fluid width na naging 2804 na siya 'no. So, manual na lang natin 'tong transactions 'no. So, try ko ulit palitan para mas makita. Yan, 4,000. Ayun, 2870 na. So, save lang natin. So, yan, nagbago na yung table 'no. So, proceed tayo dun sa open natin yung ginawa nating, ah, Power BI, Power BI. So, yan. So, yan. So, yan, don't forget lagi pala na mag-control S or save para ma-update yung pinaka, master data or yung source nung, Power BI niyo. So, medyo matagal lang siya 'no, kasi mabigat. Ayan, ah, wala, ayan 'no. So, currently ito na yung, Power BI natin 'no. So, ito yung, ah, inventory dashboard kung ating titingnan like, top item for order. So, makikita na agad diyan kung ano yung kailangan nating i-order. So, ay gumalaw, ayan. So, 'yan. Ayan. So, technically top item for reorder is ito yung mga inventory na kailangan na nating reorder kasi na-meet na nila yung minimum 'no, minimum na inventory na kailangan na silang i-order. Then sa most demanded inventory, ito yung may pinakamataas na, what do you call this, pinakamataas na demand, which is mataas yung outgoing, mataas yung, outgoing. So yung maraming outgoing saka yung ginamit for production 'no. Okay, tapos yung coverage days before stock out, ito yung, technically yung, current stock divided by kung ilan yung, kung ilan yung araw 'no for uh and, yung inventory divided by yung average daily demand niya 'no, yung kaya niyang i-cover na araw 'no without without being stock out yung specific inventory. Okay. Salamat. Ayan. So, yung total items is basically ito yung number of SKUs, which is currently 356. Step ka na na. Tapos, out of stock rate is ito lang yung ratio. Wait lang. So, yan. Ready yung out of stock rate. So, basically ito lang yung percentage kung ilan yung out of stock na dyan. Then reorder rate, ito yung number of ratio or percentage ng total SKUs na kailangan ng i-reorder. Then yung healthy rate is yung 52.53% na ratio ng 356 items na. So eto, may ginawa tayong dynamic. So para ma-identify natin yung overall inventory health ng business 'no. So it also determine kung ano yung, ah, probability or, yung, chances na mawalan tayo ng sale since, mataas nga yung inventory tapos
mababa lang yung current stock natin, 'no. So eto rin yung average days of inventory as a whole, gaano katagal siya, ah, possible tumagal, 'no. So yun, as you can see, less than 1 year, okey. Tapos yung item demand, ayun. So, itong, scatter diagram ginamit lang natin siya to identify, item by item kung ano yung mga healthy, kung ano yung out of stock, saka kung ano yung for reorder, 'no. Then itong item health distribution is naka-categorize lang siya into 3, which is same lang din dito sa taas, 'no. So 'yan, so out of stock 37.08, 'no. Okay, tapos yung the rest is yung sa healthy saka, um, healthy saka dito sa reorder, okey. So, yun lang naman siya, 'no. So, in case naman gusto niyo siya makita yung, incremental load, which is, 'pag in-update yung file, 'no. So, ang iki-click lang natin is yung sa refresh tapos schema and data. So, supposedly magre-refresh na yung mga data na naka-reflect dito. Ayan, so ayan. So, you can see nagbago na nga yung ating, average naman or, breakthrough with that, same dito sa ating nakalagay sa master data. So, that's all. Thank you.